Tara na! Itayo na natin tong mga tent. Anong buhaya? May buhaya dito? Posible naman yun, sir, di ba? Naku, sir. Oo nga, meron nga yun, oh. At pupunta siya dito. Yari na to. Umalis kayo dyan! Atras! Aminado kong mahina lang ako. Pero kaya kong maging matapang para lang makaligtas kami sa kasama niyo. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ako si Maxie. At ito, ang aking kwento. Aba Maxie, anong oras na? Baka malate ka't maiwan ka ng sasakyan ninyo. Bilisan mong maligo dyan. Ang layo naman kasi ng lugar na pagkukuhanan nyo ng exam eh. Opo, Nay. Palabas na po. Tinatapos ko lang po yung ligo ko. Kumain ka muna bago ka umalis, ha? Baka mamaya, hindi ko na naman alam na hindi ka pala nag-agahan. Oo na nga po, Nay. Palabas na po ako. Anong oras na po ba, Nay? Abay, alas 6 na. Hindi ba't alas 7 dapat? Nandun na kayo sa kung saan yung sasakyan ninyo? Mahaba pa naman yung oras, Nay. Grabe ka naman makaapura. Dahil alam kong mabagal kang kumilos. Kung hindi ka aapurahin masasayang ang oras mo. Sige na, magbihis ka na doon. Oo na po, Nay. Magbibihis lang po ako. Hoy, Maxie. Overnight pa kayo sa outing nyo, di ba? Pagkatapos ng exam ninyo. Opo, Nay. Napag-usapan naman na natin to, ah. Sabi mo, payag ka na. Oo nga. Wala naman ako sinabing hindi, ah. Ang sa akin lang naman, mag-ingat ka doon dahil baka mabati ka. Alam mo na. Nay, di ba nga sa atin may aswang din ayon sa chismis? Wala namang taong nasaktan dito. Kasi hindi naman sila siguradong ganun nga si Milagros. O kung totoong aswang nga ang nanay niya. Sa pagkakaalam ko, lolo niya lang yun eh. Pero hindi naman siguradong yung nanay niya ganun din. Sus, hindi po totoo yan. Kung aswang siya, ay di may sinaktan na siya dito. Imposible namang hindi siya nagugutom. Magbibihis na nga lang po ako, Nay. Kakain din ako agad, promise. At hindi po ako mababati doon. Wala namang aswang doon, Nay. Si Ate Milagros ang sinasabi ng mga tao sa lugar namin na huling bunga ng aswang. Anak raw siya ng aswang. Ayon kasi sa kwento nito, aswang raw talaga ang lolo niya noon. Kaso, namatay daw yon at namana raw ng nanay niya. At ngayong patay na ang nanay niya. Kaya ang hinala ng mga tao, siya naman ang aswang. Pero para sa akin, hindi naman siya ganon. Mabait nga siya sa akin at niregaluhan pa nga niya ako ng bracelet. Pero dahil maluwag yun sa kamay ko, isa pa ako nilagay. At isa pa, kahit simple, bagay naman sa akin. Pagkatapos kong magbihis, sinunod ko ang sinabi ni nanay na kumain sa umaga. Mahaba pa ang oras nang matapos ko ang lahat-lahat. Kaya nang umalis ako sa bahay, nakasalubong ko si Ate Milagros sa daan. Magandang umaga, ate. Papasok ka na sa eskwelahan, Maxie? Final exam po namin. Pagkatapos po nito, wala na kaming pasok. Tapos hihintayin na lang namin yung result. Abay, maganda yan kung huling araw nyo na. Galingan mo ha, para makapasa ka. Pwede ka na makapag-aral niyan sa kolehiyo pagkatapos. Kaya nga po, ate. Malaking tulong po tong ALS sa akin. Lalo na, last trip na ako bilang estudyante. Pero ngayon po, nangako naman yung kuya ko na sagot niya na daw yung pangkolehiyo ko. Kaya kanain ko na po. Mabuti naman kung ganon. Basta, galingan mo mamaya ha. Matalino ka. Kaya mo yan. Sige po ate, kakayanin ko po. Hayaan mo, ipagdadasal kita. Naku, maraming salamat po. Kung aswang siya, baka siya ang aswang na malapit sa Diyos. Dahil sa tuwing nag-uusap kami, lagi kong naririnig sa kanya ang salitang may awa ang Diyos. Kaya hindi talaga ako naniniwala na ganon si Ate Milagros. Hindi naman kami nagtagal sa pag-uusap na yon. Agad kaming nagpaalam sa isa't isa na umalis. At habang papunta ako sa sakayan ng tricycle, nakasalubong ko naman ang batang si Kotoy na naglalako ng duhat. Ate, bibili ka po ba ng duhat? Pambili lang po namin ng bigas. May duhat na pala ngayon, Kotoy? Magkano ba yung ganyan? 20 lang po yung isang supot. Ate, masarap to. Tignan mo po, oh. Tsaka may libre po itong asin. Ayos yan ah. O sige, kuha ko. Babaunin ko mamaya sa outing namin. O sige ho. Ilang supot po, ate? Isa lang. Marami na rin yung isa eh. Okay po. Teka po Hanapin ko lang yung medyo mas marami.
Para po ito sa buhay na mano. Talaga? Salamat naman kung ganon. Sana maubos yan agad para naman makapagpahinga ka na. Oh, eto yung 20 ko. Ito naman po yung duhat, ate. Maraming salamat po, Agad kong nilagay sa bag ang duhat na yon at sumakay agad sa tricycle. Nang makita kong isa na lang ang kulang at lalarga na ito. Nagpahatid lang ako sa lugar na sinasabi ng guro namin. At pagdating ko doon, 3 na lang pala kaming naghihintay. Habang naghihintay tayo, review muna kayo dyan. Paghanda lang sa exam. Baka may mga lesson kayo dyan na nakalimutan. Mas maigi na double review. O sige po, sir. Sa mata ko nahihirapan, sir eh. Wala talaga ako naintindihan. Ako nga rin eh. Pero kaya natin to. Alin ba ang hindi niyo maintindihan? May oras pa tayo. Ituro ko na ulit. Si Sir Eugene ang guro namin sa ALS. Wala pa siyang asawa noon at nakikibanding talaga siya sa amin ng mga estudyante niya. Bukod doon, wala siyang pagod sa pagtuturo. Basta sinabi mong hindi mo gets ang ganong lesson, uulitin niya yon sa pagpapaliwanag sa'yo hanggang sa maintindihan mo. Nang dumating naman ang iba naming kasama, agad na kaming lumarga. Pupunta pa kami sa ikalawang bayan mula sa bayan namin dahil isa sa eskwelahan ng high school roon gaganapin ang exam. Pagdating namin doon, agad namin hinanap ang mga pangalan namin kung saan kwarto kami kukuha. Pero sa kasamaang palad noon, sumama ang pakiramdam ko. Ano ba naman yan? Sakit ng tiyan ko Diyos ko, kailangan ko yata magbanyo. Hoy, Maxi! Napano ka? Bakit nagpapawis ang noo mo? Namumutla ka pa. Masakit nga yung tiyan ko Biglaan na parang gusto kong magbanyo. Nasa gilid lang nitong kwartong hagdan papunta sa CR. Tumayo ka na dyan at magsabi sa proctor natin. O sige, pakibantay na lang yung upuan ko Bakali pa rin ang hangin tong test paper ko Aray ko, bakit kaya ganito? Akapanghina naman. Tumayo ako noon at nakiusap sa proctor namin. Pumayag naman siya at nag-aalala pa. Pagkatapos kong magbawas noon, masakit pa rin ang tiyan ko. Pero nauubos kasi ang oras ko at hindi pwedeng hindi ako makapasa. Ayoko ring maghabol ng oras dahil siguradong hindi ko na mababasa ang ibang tanong. At kailangan ko na agad mamili ng sagot. Ayoko namang magmini-mini mo sa exam dahil mas gusto ko talaga yung makapasa. Maxi, kanina ka pa babalik-balik sa CR? Kaya mo pa ba? Nangihina ka. Kaya ko to. Titiisin ko na lang. Kailangan kong matapos to Kapag kasi hindi ko to nagawa, wala nang pag-asa na makapasa ako. Wala na tong second chance. Teka, magpapaalam ako sa proctor natin na hihingi ng tulong kay Sir Eugene. Baka mamaya bigla kang mawala ng malay dyan. Anong gagawin ko, diba? Sa tulong ni Nabi, nasolusyonan ang nararamdaman ko noon. Binilahan ako ni Sir Eugene ng gamot at dinala ito sa kwarto namin. Dahil doon, kumupa ang sakit ng tiyan ko at nagpatuloy ako sa pagkuha ng exam. At sa kabutihang palad, nakaahon rin ako kalaunan. Natapos kong sagutan lahat ng subjects kahit na medyo nahuli ako ng konti. Ano, Maxi? Kamusta ang pakiramdam mo? Buti nga sir, nawala din agad yung sakit ng tiyan ko Nakasagot naman ako ng maayos. Salamat po sa gamot Babayaran ko na lang po. Maliit na bagay. Huwag na. Basta okay ka na. Ayos na yon. Ano? Kaya bang sumama sa outing? Kaya naman po sir. Hindi po pwedeng hindi, no? Okay na po ako. Parang challenge lang po ako ng konti habang kumukuha ng exam. Ay nako, sinusubok ka lang kung hanggang saan ba talaga ang kaya mo. Patunay lang yan na ang salitang pagsuko wala sa bokabularyo mo. Ano, tara? Kain muna tayo ng tanghalian bago tayo lumarga. Lahat ba tayo, sir? Hindi makakasama ang iba Mauna raw silang umuwi kaya mga bago tayo pumunta sa lugar na pupuntahan natin, balik muna tayo sa bayan natin para ihatid sila. Ganun ba, sir? Sige po, kain muna tayo. May baon akong kanin dito pero wala akong ulam. Ako nga rin Sus, pareho lang tayo. Tulad ng napag-usapan, kumain muna kami ng tanghalian. Para akong natroma noon sa sakit ng tiyan, kaya namili ako ng husto ng ulam. Umiwas muna ako sa gulay at pinili ko ang walang sabaw.
dahil baka bumalik ang pagkulo ng tiyan ko. Mabuti na lang, maayos naman ang lagay ko hanggang sa nakabalik kami sa bayan namin. Bumaba lang ang mga ayaw sumama nun, at ang naiwan sa van, kami na mga sasama lang. 3 guro ang makakasama namin sa outing na yon. Ang isa sa kanila may katandaan na, tapos ang isa, babae. Kasado na siya pero wala pang anak. Bale si Sir Eugene talaga ang pinakabata sa kanila. Tapos, 7 naman kaming mga estudyante ang nakasama. 5 babae at 2 lalaki. Alam niyo ba kung anong maganda doon sa pupuntahan natin? Hindi pa nga po sir eh. Ngayon pa lang po ako makakapunta dun. Maganda doon, yung falls. Nakapunta na ako doon pero hindi gabi. Bali ito ang first time na magpapalipas tayo ng gabi roon. Malayo ba yun sir? Medyo. Pero kung mula rito, syempre malayo yun. Pero kung mula sa bayan nila, medyo lang. Pero merong ano doon, maliit na barangay. Nakakatuwa nga tingnan ng mga bata doon kapag naglalaro. Tapos, yung mga nanay kadalasan, naglalabas sa tabing ilog. Masarap po kayo maglabas sa ilog sir. Ang litubig dun eh. Pero sa inyo? Sa lugar po ng lolo ko sir, may ilog din po dun. Nakatira din po ako dati nung bata ako. Tapos yun, naranasan ko po maglabas sa ilog. Ang saya nga po nun eh. Minsan, hindi mo namamalayan tapos na pala yung nilalaban mo. Kasi kakwentuhan mo yung kasama mo naglalaba. Maayos ang pag-uusap namin noon nang biglang gumewang ang takbo ng sasakyan. Nataranta kaming nasa loob dahil muntik na itong mahulog sa bangin. Buti na lang, bumangga ito sa puno kaya hindi ito natuloy sa baba. Ah, Diyos ko po! Sir Emil, bakit po? May problema ba? Bigla may batang tumawid. Nakita niyo ba? Nandito ako sa tabi mo. Wala naman akong nakita. Sandali, bababa ako. Bumaba noon panandalian si Sir Emil at tiningnan kung ano ang nakita. Nakaabang naman kami sa pagbalik niya. At nang buksan nito ang pinto at bumalik sa loob, tinanong ito ni Sir Eugene. Ano sir? May nakita ka ba? Malinaw talaga kanina. May bata ako nakitang tumawid. Pero nakakapagtaka kasi wala siya sa paligid. Ang tignan ko. Bakit wala ako nakita? Kayo dyan, may nakita kayo? Wala naman po, sir. Wala di na kasi ako nakatingin. Naku, malikmata lang yata ako. Pasensya na. Mutik pa tuloy tayong madisgrasya. Baka napapagod ka na dyan, sir. Gusto mo, palitan kita. Okay lang ba? Wala na akong tiwala sa sarili ko eh. Sige po, walang problema. Nagpalit nga sila ng pwesto noon. Nagpatuloy kami sa pagbiyahe. Hanggang sa ang daan noon, paunti-unti nang umaakyat. Mabuti na lang malawak sa parte din noon. At pigil hininga talaga kami habang pinapaharurot ni Sir Eugene ang sasakyan pataas. Pagkarating sa ibabaw, doon lang kami nakahinga ng maluwag. Grabe. Ngayon na ako nakadaan sa ganun kataas na kalsada. Buti kinakaya ng sasakyan, no? Mahirap lang din to kapag umulan. Sobrang maputik talaga. Kaya nga siguro sa tuwing umuulan, walang dumadaan doon. Ang sarap dito, oh. Makahoy, tapos natatakpan ng mga dahon sa taas yung sikat ng araw dito sa kalsada. Kahit siguro maglakad ka dito, hindi ka mapapagod. Kaya nga. Pero mga tao dito, tingnan mo. Maliliit, no? Wow, nahiya naman ako sa laki mo, ah. Baliw. Mas maliit naman ang mga yan sa akin, no? Malamang, mga bata pa yung kasama niya, no? Pero ang nanay kasi, tingnan mo. Tama yan. Mga nagtitinda yan ng mga proteksyon para sa sanggol o buntis. Kamang yan, lana na panghilot, at iba pang klase ng gamot na nilalaga, tapos iniinom. Yan lang yung laman ng bayong nila, sir? Oo. Kapag pinilhan mo ang mga yan, alukin ka nila na hulaan ang kapalaran mo. Yun din ang alam ko sa ita. Karamihan sa kanila manghuhula. Naalala ko noon, sa bahay namin dati, may mga ganyan. Mga ita na naglalako ng mga kahoy-kahoy, bato, mga ganyang proteksyon. Tapos sabi niya sa nanay ko, yayaman daw ang nanay pero may humaharang. Yung agta na itim daw ay nasa loob ng bahay tapos ang puti daw nasa laban. Sabi niya kay nanay, orasyon na raw nila ang bahay para mapalabas ang itim na agta at papasukin yung puti. Yun nga lang, ang mahal ng bayad nila. May bayad, sir? Oo, 700 daw. Kasi
7-7 sila eh. Gagawin nila ang pagpapaalis ng agta pagkatapos ng 7 araw. 700 din na pera. Itong items rin na sila ang maghahanap. Ewan ko kung anong gagawin nila. Basta si nanay nun, hindi pumayag kasi mahal eh. Eh kung ako ayoko rin, baka mamaya hindi naman pala totoo, tas nagbayad tayo, di sayang ang pera. Tsaka, akala ko po yung mga ganun, libre lang yun. Yan kasi ang hanap buhay ng mga hita. Minsan, ang mga proteksyon nila, mabisa naman. Maraming sanggol nang lumaking tahimik. Kasi may mga suot na pulseras na gawa nila. Ligtas sila laban sa mga hindi normal na nilalang. Pwede naman sigurong magbenta ng ganon. Nang makalabas kami sa makahoy na lugar na yon, naging makitid na rin ang daan. Hindi na kasya ang sasakyan kaya bumaba na lang kami roon. Pinarada na lang ito ni Sir Eugene sa mas ligtas na bahagi. At kanya-kanyang kuha kami ng mga dala namin. At umalis na rin kami. Sa oras ng 3:00 ng hapon, masarap sa pakiramdam ang sikat ng araw at simoy ng hangin. Hindi kasi ganun yun kainit at nagsimula na kaming maglakad. Tara, dito tayo! Sa talon ba talaga tayo pupunta, sir? Oo, pero may lalakarin pa. Ingat lang kasi may maraming makaya dito banda. Masakit sa balat ang tinik nun. Ang sarap dito, sir. Malayo sa bayan pero maaliwalas. Sarap siguro tumira dito. Masarap kung sanay kang walang signal ang cellphone. Ay, walang signal po dito? Siyempre, wala. Bundok na to eh. Kaya nga hindi ako nagsiselfone. Eh paano pala yan? Kapag emergency wala tayong magagamit pantawag. Kaya kinumpleto na ang baon natin. Kung halimbawa may biglang sumakit ang tiyan sa inyo, meron tayong gamot rito. Kung may masugatan, meron din. Pero syempre, mag-ingat din kayo para hindi tayo humantong sa ganon. O, ito na ang ilog. Sundan lang natin ito hanggang doon. Madadatan na natin ang maliit na purok. Pero nakaraang punta kasi namin ng pinsan ko dito. Doon kami dumaan eh. Kaya hindi namin nadaanan tong purok. Pero nakikita namin mula doon. Ang lamig ng tubig ah. Ang linaw pa oh. Manguha ako ng mga bato dito. Ano yan? Koleksyon? Oo naman, marami mga batong magagandang hugis dito. Mas sagana sa bato ang ilog kesa sa dagat eh. At sa dulo banda, may nakita kaming mga batang naliligo roon kahit hapon. Mga hubot-hubad ang mga ito. At ang mga tsinelas pa nila ay mga nasa siko pa. Tila naglalaro sila ng habulan at huminto lang nang makita nila kami. Sarap maging bata, oh. Walang problema sa buhay. Laro lang. Naalala ko lang tuloy ang kabataan ko. Ganyan rin ba dati, sir? Oo naman. Sa ulan naman kami noon naggaganyan. Walang damit? Hindi ako nahihiyang aminin yan. Masarap maging bata. Alam mo yan. Tawanan kami noon habang naglalakad hanggang sa tumawid kami sa ilog na yon. Ang mga bata noon, talagang sunod na sunod ang tingin sa amin. Para sa akin, parang hindi ako komportable at tila may kakaiba sa tingin nila. Kaya ang ginawa ko, mabilis na humabol sa likuran ni Sir Eugene at sumabay sa lakad nila. Nang makatawid na kami, agad kaming tumungo sa natatanaw naming mga bahay doon sa bandang dulo. Tahimik ah. Parang walang aso, sir, no? Oo nga eh. Hindi yata sila mahilig mag-alaga. Hindi siguro sila sanay makakita ng mga bagong mukha ng mga tao dito, no? Yung tingin talaga nila, parang hindi ko mawari kung nagtataka ba sila o namamangha. Magandang araw po. Magandang hapon po. Magandang araw din. Abay, sino kayo? At nakarating kayo rito sa lugar namin? Ah, outing lang po kami la. Ako po pala si Eugene. Ako naman si Emil. Tsaka itong kasama namin si Trisha. Bale, kaming tatlo po ay mga guro. At sila naman po ang mga estudyante namin. Magandang araw po. Ako po si Maxie. Ako naman po si Nabi. Pagkatapos naming magpakilala, sumunod ang mga kapwa namin estudyante na nagpakilala ng sarili. Patango-tango lang noon ang matanda. At ang iba ring kasama ng mga ito, nagsilapitan. Paunahan din nga noon ang mga bata. Ako naman si Laura. Manang Laura na lang. Tapos itong mga ito naman, karamihan sa kanila, mga kadugo ko. Mga anak ko at mga pamangkin.
Yung mga bata naman, mga apo ko. Abay, buong pamilya pala kayo dito. Mukhang masaya pang samahan nyo. Maliwalas pa ang lugar. Ganun talaga kapag kontento ka na sa buhay. Ang dami yung dala. Tsaka hapon na. Paano kung gabihin kayo rito? May tent naman po kami la. Handa naman po kami, tsaka sinadya po namin na hapon ang dating dito kasi magpapalipas din po kami ng gabi dito. Bali, doon na lang po kami sa talon. Ay, doon sa talon. Hindi ba kayo natatakot? Bakit naman po kami matatakot? Hindi po uso yun, Lola. Tsaka, marami naman po kami at kumpleto sa gamit. Hindi. Ang ibig kong sabihin, yung lugar namin, maraming aswang na bumibisita rito. Siyempre, liblib na ito. Bundok. At kami-kami lang ang nandito. Mga dayo kayo. Hindi malabong pagkainteresan kayo ng mga yun. Aswang po? Totoo mga ganon? Hindi kayo naniniwala. Naniniwala naman pero handa na rin kami para sa ganon. Kayo ang bahala. Basta ako, sinabi ko lang delikado. O siya, bakit pala hindi kayo magpahinga muna? Nasa dulo pa ang talon. Dito muna kayo. Tamang-tama may niluto kaming kamote dito, tsaka may bagong pitas na lang ang manugang ko. Ha? Gusto nyo ba? Kamote daw, sir. Gusto nyo? Sige po, sir. O sige. Hindi na namin tatanggihan yan. Maraming salamat agad. Dinala kami ng matandang babae na yon sa isang bahay. Meron yung hagdan na gawa sa kawayan. Namamangha ako sa ganda ng disenyo na yon. Kaso pag akyat sa hagdan, may sahig na gawa sa kawayan. Tapos sa loob nun, merong bilog na lamesa na gawa sa kahoy. Meron ding mga upuan. Meron ding tukador doon kung saan sa gitna nito, merong 12 inches na TV. Walang kuryente sa lugar nila, pero nakita kong may baterya sa ilalim banda nito. Ay, ang cute ng bahay. Pansin mo? Oo nga eh, kahit mag-isa ka lang sa ganito, parang ang saya tumira, no? Yun nga lang, kung dito ka lang, konti lang matututunan mo. Hindi ka makakaroon ng impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa mundo. Pero at least wala ka namang problema. Masipag ka lang magtanim, buhay ka talaga dito. Mainit-init pa ang kamote. Abay, maraming salamat po. Ang lalaki pa. Sir, oh, kamote mo. Sige lang, pakuhanin mo muna sila. Yung matira na lang, yung akin. Talagang nag-enjoy kami noon sa kamote. Tapos bukod sa kamote, meron pang langka. Pagkatapos namin kumain doon, nakipagkwentuhan muna kami saglit. At saktong 5:00 na ng hapon, may 1.5 oras na din ang pananatili namin doon bago kami umalis ulit. Tinunto na namin ang talon noon. Hindi naman yun sobrang mataas na talon, katulad ng mga sikat, pero sobrang ganda nung tingnan. Grabe Nabi, nandito na tayo oh. Ang ganda no? Oo nga, ang lamig pa dito. Buti na lang may baon akong kumot. Ako nga din eh. Maliligo talaga ako dyan bukas. Tara na, tara na. Itayo na natin tong mga tent. Tulong-tulong na lang tayo. Sa akin ang isa. Okay dyan. Halika kayo dito. Itayo na natin to. Bukas na kayo mag-picture dyan. Mas maliwanag. Tara na Nabi, tulungan na natin sila. Sige, sige. Matapos naming maitayo ang mga tent, kanya-kanya naman kaming hanap ng mga kahoy na gagawin naming bonfire. Sa pagkakataong yon, maayos naman ang lagay namin. Pero habang naghahanap kami ng mga kahoy, hindi ko alam kung bakit parang nadaanan ng ilaw ng cellphone ko ang mukha ni Ate Milagros. Tapos, nung tinutukan ko ulit ang gawing yon, wala na siya. Uy, bakit? Wala naman. Parang may napansin kasi ako pero siguro na malikmata lang ako. Teka, marami na ba yung nakuha mong kahoy? Oo, pwede na to. Siyempre, may mga kuha na rin ng iba. Ano pa yun kapag pinagsama-sama, diba? Kung gano'n naman pala, edi tara na. Ang lamig dito, Maxi. Oo nga eh. Pero mas okay na to kaysa sa mainit, di ba? Kung sa bagay. Alam, narinig mo yun? Ano yun? What? Di ba kapag may ganyan, may aswang? Ha? Ano pang hinihintay natin? Tumakbo na tayo! Sir, tulong! Sir, may umak! Sir Eugene, sunduin mo kami dito. Hoy!
Pakinggan niyo po kasi, sir. Ang ano? Wala akong naririnig na iba, maliban sa bunganga nyo. Ang ano ba yun? May tumutunog po na uwak eh. Kaya nga po kami napatakbo. Pinaparinig nyo lang ang mga sarili nyo. Ibigay nyo na yung mga kahoy kay Sir Emil para makagawa na siya ng apoy. Ang lamig. Grabe ang simoy ng hangin dito. Matapos magawa ni Sir Emil ang bonfire, umupo kami na nakapalibot roon. 3 tent ang nakapalibot din noon sa amin. 3 o 4 na katao lang kasi ang kasya sa loob. Kaya ayos na yung 3. Ang isa kasi, dala ng isang estudyante. Tapos ang 2 naman, pag-aari ni Sir Eugene at ni Sir Emil. Kaya nga sila ang may mga malalaking bag sa amin kanina. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko na. Nakalimutan ng alin? May duhat nga pala ako dito. Sana hindi to nadurog. Kaninang umaga ko pa to binili. Duhat? Pero duhat ngayon? Ewan ko nga po ba, sir? May nabili ako kanina eh. Ilabas mo nga. May tinatago ka pa ng pagkain dyan ah. Tabi na tayo. Para tiba-tiba sa duhat. Si sir talaga. O, ito po. Oh. Teka po, may asin kayang kasama. Uy, pahingi ako. Ang tamis ha? Okay dyan oh. Ma'am, sir, duhat nyo. Abay, pahingi kami. Duhat muna bago hapunan. Masaya ako noon na makitang maging sila ay nag-enjoy din sa baon ko. Habang pinagsasaluhan namin yon, kumilos naman ang iba para magluto ng inihaw. Talagang may baon pa ang iba na karne at uling. Tapos meron pang baong alak si Sir Emil. Lubusin na natin to. Dahil sa graduation na tayo muling magkikita-kita. Grabe, may inom na magaganap. Walang yung gawan ah. Sino ba ang aswang dito? Di siya daw, sir. Ako ba mangyanggaw? Naalala ko tuloy yung sinabi ng matanda. Ay nako, uso ba ang aswang ngayon? Sa amin nga, may pinagbibintangan na aswang daw eh. Pero para sa akin, hindi naman. Laging nga sinasabi nun, kaawaan ka ng Diyos. Aswang ba yung ganun? Di banal na aswang. Malay mo totoo, pero pinipili lang niya na maging mabuti. May ganun eh. Pero naniniwala ka, sir? Ako, naniniwala ako. Oo naman, ako pa. Pero ang tanong, bakit kahit isa, walang nagpapakita? At walang nababalita ang patay na masasabing inaaswang? Ibig sabihin, may mga aswang, pero takot lumantad. Takot tumatake sa marami. Tulad natin ngayon. Nagsimula nang mag-inuman ang lahat. Ako naman noon, hindi talaga ako umiinom. Pero dahil nakikisama, napainom na rin ako. Unang lago ko nga, parang nanibago ako sa lasa at amoy nito. Pero kinaya ko na lang. Tinawanan na lang ako ni Sir Eugene noon. Mga babae, kapag napansin yung nahihilo na kayo, at parang inaantok na, hinto na ha. Huwag masyadong magpatama. Tinuring mo pa mga bata ang mga yan. Malalaki na ang mga estudyante mo, sir. Mas matanda pa nga sa'yo yung iba dyan. Nasa 20 pa lang naman ako. Ilang taon ka na ba, Sir Eugene? Di ko maalala eh. 24 yata o 25. Anong klaseng tao ka na? Nakalimutan mo ang edad mo. Edad mo na nga yan. Tao pa rin. Oo nga pala, Sir Eugene. May tanong ako. Ano naman yan? Gwapo ka naman. Bakit wala kang girlfriend? Wala pang may dumating. Tamad din ako maghanap. Baka mahanap ko lang ang hindi para sa akin. Uy, naku. Takot ka lang, sir eh. Darating raw kasi ng kusa yan. Tsaka huwag niyong apurahin ang sir niyo. Masyado yung naging tutok na tutok sa inyo. Kaya walang panahon sa relasyon. Estudyante raw kasi Buna. Kung sa bagay, ang tiyaga ni sir magturo eh. Hindi tumitigil hanggat hindi kami natututo. Ito na ang iyaw-iyaw. O, sa inyo dyan eh. Akin na. O, Maxi, gusto mo? Siyempre naman, sir. Kanina ko pa nga yung hinihintay eh. Sabay-sabay kami nung tumingala sa itaas nang makarinig kami ng huni ng uwak. Napausod ako noon ng konti papunta kay Sir Eugene. At sa takot ko, hindi ko na malaya na nagawa ko yon. Pero nalingunan kong may tent sa likuran ko, kaya doon ako gumapang papasok. Uwak lang yan, hindi aswang.
Pero paparating ng aswang ang ibig sabihin yan. Tent lang ang pwede natin pagtaguan natin dito. Kalma. Hindi namin kayo pababayaan dito. Lumalayo yung tunog niya. Ibig sabihin nasa malapit siya, di ba? Huwag kayong mag-alala. May bonfire tayo. Kinuha ni Sir Eugene ang isang kahoy na may apoy pa at inilaw-ilaw ito sa paligid. Ako naman, nasa loob lang ng tent at nakasilip. Kahit si Sir Emil noon, kumuha rin ng kahoy na lumalagablab at naghanda. Pero hanggang ganun lang ang nangyari sa pagkakataong yon. Dahil kahit nag-abang sila, nawala lang ang mga ingay sa paligid at wala namang umatake sa amin. O, diba? Anong ginawa niya? Wala. Kaya huwag na matakot. Bumalik ka na dito, Maxie. Dito ka, oh. Tabi ka sa akin. Sige po, sir. Si Mark nga, oh. Hindi man lang huminto sa pag-ihaw. Bahala na kung may aswang. Basta ang niluto niya, masusunog. Ganun dapat. Ilabas ang tapang. Kasi paano kung may enjoy ang gusto mong enjoy? Kung takot na ang iniisip mo, di ba? Relax lang. Aabutan tayo ng umaga dito. Isang oras ang makalipas. Nagpasya kaming kumain ng may kanin. Inihaw pa rin ang ulam namin. Maayos pa ang lahat nun dahil konti lang ang nainom na alak. Ako naman nun, kumalma na rin at kumain. Manghuli tayo ng balubid, gusto niyo? Marunong ka lang, sir? Si Mark, marunong raw. Turuan tayo niyan. Diba, Mark? Sumagot naman ang mga kaklase ko na yon na oo raw kasi gawain niya yon sa kanila. Kaya pagkatapos namin kumain, umalis ang ilan sa amin. Tapos kami naman ay naiwan sa tent. Sinabi sumama sa mga ito dahil gusto raw makasaksi kung paano kunin ang balubid. Ako naman, ayoko makipagsapalaran kaya nagpaiwan ako. Bali ang bantay namin doon ay ang dalawang guro namin. Maxie, Po, Sir Eugene. anong kukunin mong kurso pagka-graduate mo? Di ko ano lang po yung pasok sa ALS graduate, sir. Tsaka siguro, baka depende rin sa grade ko. Pero yung gusto mo talaga, ano? Nako, sir. Pataas po talaga yung pangarap ko. Kung susundin talaga yung gusto ko, sa aeroplano sana ako, sir. Pero dahil hindi kaya, yung madali na lang abutin. Sa aeroplano kasi, may sapat na tangkad ka eh. Kaso, hindi sapat yung mukha, sir, eh. Hindi sapat. Pwede na yan, ha? At saka yun na nga, sir. Depende rin sa grades. Sir. Ayan na naman siya, oh. Relax lang, hindi yan. Sana nga ho, hindi. Huwag mong ipahalata na takot ka. Para hindi na bumalik kapag umalis na. Ang mabuti pa, ito. Chat, konti lang baka malasing ka. Mababa lang ang tolerance ko sa alak, sir, eh. Kaya sigurado ilang lagok lang nito, lasing na ako. Pampatanggal lang ng takot yan. Sige na, inumin mo na yan. Salamat, sir, ah. Tinungga ko ang alak na binigay niya. Pilit ko itong pinapadaan sa lalamunan ko para malunok. Napanghiwi pa nga ako sa lasa at natawa naman siya. At habang binabanata namin ang bote ng alak na yon, hindi nagtagal ay nakaramdam na ako ng pagkahilo. Ano, nahilo ka na? Medyo, sir. Tama na yan. Halika, dito ka umupo. Biwak na naman, sir. Pero wala namang alulong ng aso, no? Oo nga eh. Parang wala talagang mga aso doon kila Lola Laura. Bakit kaya, no? Ang weirdo nga, eh. Hala, sir. Ano yun? Ewan ko din. Parang malapit lang dito. Pati siya noon ay napaalerto sa pagkuha ng kahoy na lumalagablab galing sa bonfire. Konting panghihilo lang ang nararamdaman ko noon. Kaya alam kong may hindi magandang nangyayari. Pati iba naming kasama, napatayo rin. At ang isa ay may iniilawan malapit sa tubig. Sinasabi nitong parang buwaya ang nakita niya. Anong buhaya? May buhaya dito? Posible naman yun, sir, di ba? Naku, sir. Oo nga, meron nga yun, oh. At pumunta siya dito. Yari na to. Umalis kayo dyan! Atras! Nagsiatrasan kami noon. Nang tumakbo ang buwaya palapit sa amin, napatakbo din kami palayo.
Mabuti na lang noon at nahila ako ng guro ko, pati ang isa ko pang kaklase. Pero nahila na ito ng isa pa naming guro na babae. Sila ang magkasama at kami naman ni Sir ay napunta sa makahoy na lugar. At mabato din doon. Nagkahiwalay kaming mga naiwan sa tent. Naku, si Ma'am Trisha. Ma'am! Nasaan kayo? Nasaan kayo? Napahiwalay tayo sa kanila, Sir. Diyos ko, ano nang gagawin natin? Problema to. Tara, balikan natin. Paano kung wala na sila doon, Sir? Tapos yung buhaya, nandun pa rin. Hanapin natin sila. Baka ang buhaya. Bumalik na yun sa ilog. Tara na. Kumapit ka sa akin. Baka mawala ka. Oo, sige, Sir. Ano ba tong outing natin? Nakakatakot. Kalma lang. Hirap kang maglakad niyan kapag takot ka. Bumalik kami ni Sir noon. At wala na ngang tao sa tent. Hanap kami ng hanap sa mga kasama namin. Pero wala talaga. Wala na rin doon ang buhaya at si Sir naman, nagpasyang hanapin ang mga ito sa itaas banda. Posible kasing pumunta roon ang mga kasama namin. Ma'am! Ma'am Trisha! Nasaan kayo? Ma'am! Ma'am, sumagot po kayo! Nasaan na kayo? Imposible hindi nila tayo maririnig. Gaano pa ba sila kalayo? Baka nga talaga umakyat sila dyan banda sa taas, Sir. Ano kung tumakbo na sila palayo? Tara, bago pa sila malito, kung saan sila pupunta. Muli kaming naghanap noon ni Sir Eugene. Iniwan na namin ang mga gamit sa tent na walang nagbabantay. Nang pumasok kami sa makahoy at makugon na lugar, talagang masukal na roon. Muli kaming nakarinig ng tunog ng uwak. Napabahala na lang ako noon at kumapit na lang ako kay Sir Eugene. Wala na akong pakialam kung umunat man ang damit niya kakahila ko. Basta takot ako. Pero kinuha niya ang braso ko at pinakapit sa braso niya. Masukal naman dito banda. Ang dami pang pinya. Mukha namang wala sila dito, Sir eh. Yung mga nangangaso nga, hindi ko rin naririnig. Saan ba nangaso ang mga yun? Hala, Sir. Ano gagawin natin? Ang lapit yata niya sa atin. Pero hindi ko alam kung saan. Dito ka lang. Ha? Umalis na tayo dito, Sir. Diyos ko naman, Sir. Umalis na lang tayo dito. Atras na! Doon tayo! Wala mo lang tayong kahit anong dala. Ay, naku! Naku naman, Sir. Mukhang makakasalubong pa natin eh. Ngunit biglang may bulong no na narinig ko sa hangin. Sinasabi nitong sundan raw namin ang tunog ng uwak. Hindi ko rin alam kung narinig ni Sir Eugene yon. Pero hinila niya ako sa parte kung saan tumutunog ang uwak. Sir, sinusundan mo ba yung uwak? Oo, kasi may mga bulong ako narinig. Gaano ka ba kasigurado na ligtas tayo kung saan niya tayo dadalhin? Akala ko, ako lang yung nakakarinig eh. Yung angin kasi at kaluskos, nakasunod sa atin. Nakalabas kami sa masukal na lugar na yon. Nakaakyat kami sa bandang itaas kung saan sandamakmak na amorseko grass ang naroon. Bariri ang tawag nito sa ibang lengguwahe. At ang bulaklak o bunga nito, tumutusok sa damit. Umakyat kami sa pinakamataas na parte nun. Tapos, napakaliwanag pa nun ang buwan sa taas. May mga bato rin doon na malalaki. May mga puno rin ng bayabas at nangangamoy pa ang hinog nito. Bali nasa bandang itaas na pwesto na yon. At nang makarating kami sa ibabaw, pagtingin namin sa baba ay may taong tumatakbo paakyat. Pero sa pagapang na paraan. Naku, Sir. Sir, tingnan mo oh. Oo, nakita ko. Pabilis siya. Tara na! Takbo pa! Sir, para na ako mauubusan ng hininga eh. Ang bilis niyo tumakbo, Maxi. Sikapin mo. Huwag kang bumitaw sa akin. Ang hirap bumalik pababa, ha? Bilis! Takbo pa! Ngunit kung kailang malapit na ang aswang sa amin, may narinig kaming lumipad na pana mula sa taas at natamaan ito ang aswang. Lumala ang angil nito at dinig kong parang gumulong ito pababa. Si Sir naman noon, kung kailan napana na ang aswang sa kapa na dapa. At nasama niya ako. Tapos sabay tinginon sa aswang na huminto na tila huminto na sa pagtulong. Hindi namin masyadong makita ang kalagayan ng aswang na yon.
Pero base sa figura niya sa dilim at sa kanyang angil, nasasaktan ito. Si Sir naman nun, nagbukas ng flashlight sa cellphone niya. Tinutok niya ito sa ibaba. Hindi abot. Saan kaya siya natamaan, sir? Ang galing ng pumana. Kahit madilim, nakakatama siya. Sino ka ba? Oo, natamaan mo ko na isang beses. Pero hindi na kita hayaan makadalaw pa. Palimal ka! Ano meron sa balong ito? Aray ko! Nagsasalita yung aswang, sir. Ang pangit ng boses niya. Shh! Tara na. Doon tayo banda. Parang doon galing ang pana. Oo, sige, sir. Nasaan na siya? Hindi ko alam. Shh! Taong may pana. Nandiyan ka ba? Pero ang sagot noon ay bulong lang sa hangin. Sinasabi nito na diretso lang sa taas at sundan raw ang daan hanggang sa makita ang kubo. Doon daw kami magtago. Nakakapagtaka lang dahil ang pagtulong niya sa amin. Kakaiba. Dinadaan niya sa bulong na hindi ko mawari kung lalaki o babae. Kasi parang pinagsabay no ng dalawang boses. Nagpasya na lang kaming gawin ang sinabi niya. At sinikap naming makarating sa pinakaibabaw noon. Kung naririnig natin siya pareho, sir, sana ito rin yung ginawa niya kay Ma'am Tresha para magkita-kita tayo dun. Sana nga. Nandito na tayo sa taas. Hindi mahirap maglakad. Ayos ka lang? Puno ng damo ang damit ko. Sa akin nga rin, sir, eh. Pero ayos lang ako. Tara na. Puntahan na natin ang sinasabi niya. Hindi ko siya nakita, sir. Nakita mo ba? Hindi rin eh. Pero sundin na lang natin siya. Mabuti na lang may tumulong. Kung sino man yun. Salamat talaga sa kanya. Naglakad pa kami ni Sir Eugene noon. Yung daan doon medyo makitid at madamo talaga. Pero tuloy-tuloy lang kami. Wala talaga kaming narinig na noon kahit sino sa mga kasama namin. Kahit mga boses lang nila sa malayo, wala talaga. Sa pagkakataong yon, sarili na lang talaga namin ang inuna namin. Siyempre, hirap na nga kaming iligtas ang mga sarili namin. Ang magligtas pa kaya ng iba? At isa pa, naniniwala kami noon na makakagawa sila ng paraan para makaligtas. Naku sir, meron na naman yata. Lisan na lang natin. Tara, tumakbo na lang tayo. Nasaan ang kami mo? Ito po sir. Hawakan kita. Baka kasi mamaya mawala ka. Ayokong tumakas mag-isa. Sa mabilis naming pagtakbo, mabuti na lang nakakita na agad kami ng maliit na bahay. May ilaw sa loob noon na parang lampara lang. At kumatok kami kasi akala namin may tao sa loob. Pero kahit ilang ulit kaming kumatok noon, wala namang nagbukas. Buksan ko na lang kaya. Pwede naman siguro, sir. Kaso, baka biglang may umatake sa atin. Sige, bahala na. Hindi rin pala nakalak. Di ba dito tayo tinuro? Tara na, pasok na. Buti na lang may lampara. Ay, salamat naman may mapagtataguan na tayo. Pero wala dito sila Ma'am Trisha. Sana nga ligtas lang sila. Ang kubo na yon, parang katulad lang din sa disenyo ng mga kubo sa lugar nila Lola Lora. May maiksing hagdan sa unang pintuan. Tapos, pagpasok sa loob, ang sahig ay nakaangat at gawa sa kawayan. Tapos may hagdan ulit na 2 baitang paakyat naman sa maliit na kwarto nito. Nagpalinga-linga kami sa paligid. Pero sinigurado muna namin noon na maisasara ng maigi ang pinto. Naupo ako sa may pintuan roon na gawa rin sa kawayan at huminga ako ng malalim. Maibsan man lang ang takot sa katawan ko. May nakatira dito. Kasi may mga gamit panluto. May iba nga, may lampara. Hindi kaya ang nakatira dito eh. Yung nagligtas sa atin. Yung bumubulong, sir? Oo. Mali natin. Ano namang klaseng tao siya? Bakit kaya niyang gawin yun? Pareho lang tayong hindi alam yan. Pero malakas ang kutob kung siya ang nakatira dito. Malayo na tayo sa talon, sir. Pansin mo ba? Mas malayo na tayo sa mga kasama natin. Oo nga eh. Nag-aalala din ako sa kanila. Pero kung lumabas tayo dito, tayo naman ang malalagay sa alanganin. Ay naku, paano na tayo nito? Dito na lang muna tayo magpalipas ng gabi. Bahala na.
Sana naman okay lang sinabi doon. Kasama naman niya si Sir Emil. Basta nag-aalala ako kila Ma'am Tricia. Dalawa lang sila doon. Puro babae pa. Pero sandali, ano tong mga nasa dingding? Mga bote? Tingnan ko nga ang laman. May bawang na langis na hindi maintindihan. Ito namang sa... ano to? Black powder? Baka panlaban yan sa aswang, sir. Yung sa loob kaya ng kwarto. Ano yung mga nandyan? Pwede kayang tignan. Pero ako ang umakyat doon at binuksan ang pintuan dala ang lampara. Pagpasok ko sa loob, may nakalatag na higaan. May nag-iisang bintana at sarado yon. May naka-ekis na 2 pinatulis na kawayan. At luma na yon. Pero sa pader na naroon, iba't ibang klase ang sandata. Anong nakita mo? Parang mga armas yung nandito, sir. Tingnan mo. Ano nga mga yan? May nakahiga na dito oh. Umalis lang yata. Teka, ang daming itak ah. Ayos yan, may panlaban na tayo. Makapasok na. Sana lang hindi magalit yung may-ari, sir. Baka nga yung tumulong sa atin. Siya din yun. Sinuri niya lahat ng bagay na nakita namin roon. Kinuha pa niya sa akin ng lampara at inilawan ang mga nandun na gusto niyang makita. May nakasabit din na parang buntot ng hayop sa dingding at yun ang kinuha niya. Meron itong tila buhok pang nakasabit sa hawakan nito at may nakita rin kami doon ng mga palaso ng pana. Buntot ng ano ito? Pagi ba? Tignan mo. Parang oo nga, sir. Pero hindi pa naman ako nakakakita ng pagi sa personal eh. Pero sa picture po, oo. At mukhang yan nga yun. Di ba kilala yan laban sa mga aswang? Mukhang aswang hunter ang nakatira dito. Ang dami niyang sandata laban sa nilalang na yun. Swerte naman nila Lola Laura. Kung may ganito silang tagabantay. Eh ano nang gagawin natin ngayon, sir? Nalalanta na yung katawan ko sa takot at pagod kanina eh. May tubig kaya dito? Nauuhaw ako eh. May banga sa baba. May tasa rin. Ay, oo nga pala. Nakita ko rin yun. Nang lumabas ako sa kwarto ng mag-isa, napayakap na lang ako sa aking sarili dahil sa kilabot na nararamdaman. Napahiwalay ako sa guro ko, kaya nanumbalik na naman ang takot ko. Pero sinikap ko yung alisin sa katawan ko. Pumunta na lang ako sa maliit na kusina ng bahay at uminom ako ng tubig galing sa banga. Pagkainom ko ng tubig, natigilan ako dahil nakarinig ako ng angil sa labas ng bahay. Naku, na dito na! Sir? Sir Eugene? Sir, bakit hindi ka sumasagot? Sir, nandito na naman siya! Diyos ko, sir! Sir, wag! Nagulat ako dahil biglang humarap siya sa akin na parang wala sa sarili niya. At inihampas sa akin ang itak. Buti na lang nakaiwas ako noon at napasigaw ako ng malala. Sir? Sir, ano nangyayari sa'yo? Gusto kitang patayin, Maxie. Ha? Eh, bakit? Ang sarap mong patayin! Sir, wag! Wag! Ano ba nangyayari sa'yo? Wag! Mabagal din ang kilos niya sa paghampas at naiiwasan ko yon. Nagulat din ako sa sarili ko na nakakaiwas ako. Siguro, ganun talaga ang magagawa mo kung buhay mo na ang pinagbabantaan. Umiyak na ako ng umiyak noon habang umiiwas sa bawat hampas niya ng itak sa akin. Sigaw ako ng sigaw sa takot noon. Habang siya, parang wala sa sarili niyang pinupuntirya akong saktan. Ano ba nangyayari sa'yo, sir? Ako to si Maxie! Estudyante mo ako, gumising ka! Patingin ako ng kulay ng dugo mo. Ano? Hindi ka pa ba nakakakita ng dugo, sir? Pula din to. Alam ka namang green. Gumising ka na dyan, labanan mo yan, sir. Natatakot na ako sa'yo eh. Ano ba? Patingin nga sabi ng kulay ng dugo mo. Sir naman wala namang ganyanan. Ano bang gagamitin ko? Paano ko ba ito gigisingin? Nakakapa ako nun ng bote na may likido sa sinasandalan kong pader. May mga lagayan kasi roon at nanginginig ang kamay kong binubuksan yon habang papalapit ang guro sa akin. Pagbukas nun, naamoy ko ang bawang at yun ang isinaboy ko sa kanya pero hindi pa rin siya natauhan.
Halos mabaliw na ako sa kakaisip noon ng solusyon at pakikipag-usap sa kanya na gumising na. Nalabanan niya ang sarili niya. Pero talagang mahirap siyang pakiusapan. Hanggang sa may nagbukas ng pintuan at nagulat ako nang makilala ang pumasok. Wala siya sa sarili niya. Ate Milagros? Gumising ka! Gising! Kailangan niya ng kamangyan. Sandali. Ate, salamat talaga dumating ka. Ano nangyari sa kanya? Maayos pa siya kanina. Kasama ko siyang tumakas. Kinukontrol siya ng mga agalon. Huwag ka mag-alala. Matatauhan din siya. Sinindihan niya ang kamangyan na kinuha niya sa bandang likuran ko. Tapos, pinaamoy niya kay Sir Eugene ang usok nito. Makalanghap lang siya nito, babalik siya sa katinoan. Nagkahiwalay kasi kayo kaya natablan siya. Ano pong ibig mo sabihin, ate? Dahil sa pulseras na binigay ko sa iyo at habang tumatakas kayo, lagi kayong magkahawak sa isa't isa. Yun ang rason kanina kung bakit hindi pa siya tinablan pero nang humiwalay ka sa kanya na may 1 metro ang layo, tumalab ng gayuman nila. Sir? Sir Eugene? Anong nangyari? Teka, sino ka? Muntik mo na akong mapatay, sir. Ilang beses mo akong tinagat. Buti hindi mo ako natamaan. Ano? Paano nangyari yun? Wala akong maalala. Sino ka? Para hindi na maulit yon, isuot mo ito. Siya si Ate Milagros. Nag-aamin siya. Pero, ate, paano ka napunta dito? Malayo to sa atin, ah. Nasa bayan kayo kanina, nakita kita at narinig ko ang usapan niyo kung saan kayo pupunta. Inunahan ko na kayo rito. At ang bahay na ito, bahay ng tsuhin mo sa ama. Ikaw ba ang bumulong sa amin kanina? Alaga kong uwak na nagbibigay ng babala sa inyo kanina. Mabuti naman at sinunod ninyo. Ngayon, dahil pareho na kayong may suot ng pulseras ko, walang tatablan sa inyo ng gayuman nila. Nila? Oo, dahil mukhang may kinain kayo na galing sa iba. Kung lahat kayo nakakain, malaki ang posibilidad na lahat kayo pwedeng magayuma. Kaya lang hindi tumalab sa'yo, Maxi, dahil may protection ka. At sa oras ng pagtalab nito, kasama mo siya. Eugene po ang pangalan ko. Oo, Eugene. Ako naman si Milagros. Sabi nga ni Maxi. Ibig sabihin pala ng pulseras na to. Hindi mo to binigay sa akin bilang regalo lang, kundi may ibig sabihin talaga to. Lahat ng taong mabait sa akin, binibigyan ko ng proteksyon sa lahat ng kapahamakan. Konti lang kasi kayo. Alam mo naman, di ba? Pero hindi naman po ako naniniwala dun eh. Salamat po, ate, ah. Paano na pala ang mga kasamahan namin? Yung nangyari sa akin yun kanina. Sa kanila kaya? May ilan sa kanilang nakuha na, pero huwag kang mag-alala. May piging na magaganap sa baryo nila mamayang gabi. Magpapanggap akong bisita. Babawiin natin sila. Sa baryo nila? Mga aswang? Oo. At kailangan ko ng tulong nyo rito. Tutulong ako. Ako nagaya sa outing na ito. Responsibilidad ko ang mga estudyante. Nang matauhan na si Sir Eugene, pansin ko na ang pamumroblema niya sa sitwasyon. Alam kong kinakalma niya lang ang sarili niya. Pero dahil sa tindi ng problema na dinadala niya, may pagkakataon na iniiyak niya na lang sa gilid ang hindi na niya makaya. Tama nga kasi ang sinabi niya, responsibilidad niya lahat. Silang dalawa ni Sir Emil. Lalo na si Sir Emil sa pagkakataong yon. Hindi namin kasama tapos ganun pa ang nangyari sa kanya kanina. Malaki ang posibilidad na baka magkakasakita na ang mga kasama namin. Pero ayon naman kay Ate Milagros, malaki pa ang tsansa na mabawi namin sila ng buhay. Ligtas na kayo rito sa loob ng bahay. Hahanapin ko lang ang tsuhin ko. Kasama ko siyang umalis kanina eh. Huwag lang kayo lumabas dito sa loob ng bahay, ha? Ibabaliktad ko itong walis. Huwag niyo itutumba ito, ha? Mag-iingat ka po, ate. Magpahinga muna kayo. Susubukan ko ring hanapin ang iba niyong kasama. Paano kung tutulong kami sa iyo ngayon? Nasa inyo pa ang mga mata ng mga aswang. Mas maiging kumilos yung abala silang lahat. Sa ngayon, kaligtasan niyo muna unahin niyo. Umalis si Ate Milagros noon at naiwan kami ulit ni Sir Eugene sa bahay na yon. Tahimik kami nung una na pareho nag-iisip. Panay ang buntong hininga niya noon. At ako naman, nagpasyang humiga sa higaan. Sana walang masaktan.
Sa oras na may mapahamak, mananagot talaga ako. Hindi ko alam kung handaan na ako sa consequences nito. Magdasal na lang tayo, sir, na makauwi tayong lahat ng buhay. Ang bigat talaga, Maxi. Parang ito yung problema na hirap akong bigyan ng solusyon. Tapos ito pa ang ginagawa ko. Upo sa gilid at iiyak na lang. Utsa, napakaduwag ko. Sundin na lang natin si Ate Milagros. Kung nagawa niya tayong iligtas, alam kong magagawa niya rin yun sa iba. Bakit hindi ka na lang kasi matulog, sir? Natatakot ako baka mawala na naman ako sa sarili at masaktan kita dyan. Hindi na yun mangyayari. May proteksyon ka ni ate. Ano ba siya? Bakit makakaya niyang labanan ng mga ganitong kakayahan ng aswang? Ang totoo nga niyan, kilala siyang anak ng aswang daw sa amin eh. At sinasabi pang aswang daw siya. Pero hindi naman ako naniniwala dun. Aswang pero nakakalanghap ng kamangyan? Di siya ganun. Baka nga albularya pwede pa. Pero hindi niya nasagot ng maayos ang tanong ko kanina tungkol sa bulong. Kaya nga eh. Sino kaya yun? Tsaka kaya niya kaya yun? Hindi ko rin kasi maintindihan kung boses ano yun eh. Kung babae ba yun o lalaki. Ako rin. Pero hayaan mo na. Salamat na lang sa kanya. Magpahinga ka na, sir. Magtiwala na lang tayo na walang mangyayaring masama sa kanila. Sarap ng pahinga natin dito. Samantalang sila doon, nasa panganib. Eh, ito lang kasi ang solusyon na pwede natin gawin sa ngayon eh. Yung bigyan ng lakas yung mga sarili natin. Dahil sa sinabi ko, lumipat na lang siya ng pwesto. Kinuha niya ang isang unan at hinigaan ito. Pero paghiga niya, nakatingin siya sa akin at nagtanong pa kung ayos lang ba nakatabi ko siya. Wala naman akong panahon na mag-inarte ngayon, sir eh. Kaya ayos lang yan. Kung sa bagay, mas uunahin mong magpahinga kaysa gumawa ng kalokohan. Kalokohan? Anong kalokohan, sir? Sa tingin mo, anong kalokohan ang magagawa natin dito? Eh tayo lang nandito. Tsaka hindi ako mahilig gawin yung mga pinagbabawal na teknik. Ano naman pinagbabawal ng teknik yan, sir? Sa tingin mo, anong pinagbabawal na teknik yun, ha, Maxi? Hoy! Sir, ang lapit mo naman! Oo, ano, naiintindihan ko na. Makausod na nga lang. Magtalikuran tayo. Kahit anong mangyari, walang haharap. Agad siyang tumalikod noon. Parang nabawasan naman noon ang takot ko at napalitan ng pakiramdam na natatawa. Tapos siya, pagkalipas ng ilang sandali ay natawa rin at kinuha pa ang isang extra na unan at nilagay yon sa pagitan namin. Hindi ko naman maiwasan na matawa na lang. Nang magising naman ako ay umaga na. At dahil sa kalikutan kong matulog, nakita ko na lang ang sarili kong paa na nasa ibabaw ng tiyan niya. At siya naman, himbing ang tulog na nakatihaya. Pero dahil sa gulat, naigalaw ko bigla ang binti kong nakadantay sa kanya at napapatungan pa ito ng kamay niya. Diyos ko naman, ka naman sanang magigising. Eh, ba't ba kasi nandyan yung paa ko eh? Kaya ka talaga, Maxi. Teka lang. Angat ko lang ito ng dahan-dahan. Pigil hininga kong kinuha ang kamay niya sa binti ko. Mabuti na lang, hindi pa siya nagising nun. Tapos, nang mailagay ko na ito ng dahan-dahan sa dibdib niya, sinikap ko naman na iangat ang binti ko. Nang makuha ko yon, nagulat naman ako nang bigla siyang magsalita. Ayos ka. Ginawa mo pa talaga akong dantayan. Sir? Gising ka? Kanina pa. Tamad lang akong dumilat. Dami kong problema. Sorry akala ko kasi bahay namin kaya kung saan napupunta yung binti ko kapag natutulog. Hindi na siya sumagot pa. Hindi rin siya dumilat at yun naman ang ipinagpasalamat ko. Bumangon na ako na ng tuluyan at para akong nag-agahan ng hiya. Pero ang hiya na yon, nawala at napalitan ng pag-aalala. Nang maalala ang mga kasama namin na hindi namin nakasama kagabi. Nang makalabas naman ako mula sa kwarto, nakita ko si Ate Milagros na nagkakape. Nilapitan ko siya dahil tila malalim rin ang iniisip niya. Hindi ba nakauwi yung tiyuhin mo kagabi, ate? Umuwi pero umalis din ulit. May pinuntahan lang. Magkape ka na. May mainit na tubig dyan sa takuri. Kakainit ko lang. Saan ka pala natulog? Pasensya ka na, hinigaan namin yung higaan nyo, ha?
Maaga rin ako nakauwi kaya walang kaso yun. Hindi ka po inaantok? Hindi ako inaantok. Ito palang baso. Yung kasama mo, nagising na? Nagising pero natulog ulit eh. Namumroblema po kasi yun. Siya kasi yung nag-aya sa amin na pumunta dito. Kung sa bagay, malaking problema nga kinakaharap niya kasi mukhang natangay lahat ng mga kasama niya ng mga aswang na yun. Sabi mo ate, kaya sila nagayuma dahil may nakain? Yung kinain po namin kahapon, yung kamote doon sa may bandang baba. Teritoryo ng mga hindi ordinaryong taong pinuntahan niyo, Maxi. Mga bata lang dito ang tao. Kaya nga sa susunod, sa oras na makaalis na kayo rito, alamin niyo muna ang lugar na gusto niyong puntahan bago kayo tumuloy. Habang nagkakape kami noon at pinag-uusapan ng problema, lumabas naman ng kwarto si Sir Eugene at sumali sa amin. Binigyan din ito ni Ate Milagros ng baso para mapagtimplahan ng kape. Kamusta po ang paghanap niyo kagabi, Ate Milagros? Wala nang katao-tao sa tent niyo. Nakuha lahat ng mga kasama niyo pero huwag kayong mag-alala. May paraan na para makuha sila. Kung ano mang paraan yan, gusto kong sumali. Ayoko nang walang nagagawa sa problema na to. Tsaka gusto kong puntahan na rin ang tent namin. Sama ko, sir. Pero kung sa pagkain ang dahilan kung bakit ako naging ganun kagabi, ano kasi, kamote lang ang kinain namin galing sa bigay. Ibig bang sabihin, yung mga tao sa baba, aswang sila? Kasi, ang iba, baon na namin yun. Kumain kayo ng kamote sa babae? Bigay nila? At yun ang kinain naming bigay. Aswang ba sila? Hindi sila aswang. Mga mangkukulam sila. Kaya nga nananatiling buhay ang mga yun sa lugar na yun dahil takot ang mga aswang sa kanila. Ang piging na pupuntahan natin ay nasa itaas pa ng bahagi ng ilog. Dito tayo pupunta sa kaliwa banda. Ibig sabihin, hindi sila. Hindi sila. Wala yun sa kamote. Ano pa bang kinain nyo? O baka hindi kayo dinaan sa pagkain? Pwedeng sa hangin. Malay natin. Ay, kung sa hangin wala nang kawala yung mga kasama namin. Kasi wala naman silang proteksyon katulad ng binigay mo, ate. Nasaan po pala ang chewin mo, Ate Milagros? Akala ko ba, bahay niya to? Humingi ng tulong sa kapwa niya albularyo. Albularyo po siya? Oo. Ang katotohanan na hindi alam ng mga tao sa lugar natin ay ang pagkakaroon ko ng dugong albularyo. Eh, bakit? Ano bang pagkakakilala ng mga tao sa'yo sa lugar niyo, ate? Aswang. Aswang? Lolo ko aswang. Nanay ko aswang. Totoo na lolo ko ay isang aswang. Pero hindi ang nanay ko. Naging aswang ang lolo ko dahil kagagawan din ito ng mga agalon. Ngunit nang mamatay siya, hindi nilunok ng nanay ko ang bato ayon sa sinasabi ng mga tao. Ngunit dahil namatay ang tatay niya, siya naman ang pinag-isipan nilang aswang. Pero hindi na yun totoo. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi naman totoo yung mga sinasabi nila. Eh, anong ginawa niyo sa bato ng aswang pala? Ito, nananatili siyang kwintas ko. Malaki ang tulong nito sa akin para puksain ang kauri niya. Hindi yan nagre-react sa kamang yan? Hindi. Maliban na lang kung lunukin ko ito. Akong maapektuhan ng kamang yan. Pagkatapos naming magkape, hindi pa nag-aagahan ng nagpasya na kami ni Sir Eugene na puntahan ng tent namin. Hindi namin kasama si Ate Milagros dahil ayaw niyang may makabisto na nandun siya sa lugar na yon. Kasama raw kasi yon sa plano. Pagkarating namin sa baba, kalat lang ang nadatna namin roon. Walang katao-tao roon at tanging mga tent lang ang naiwan naming nakabukas pa. Wala nga sila rito. Sana okay lang talaga sila. Kukunin mo ba yung mga gamit mo, sir? Balik tayo sa bahay ni Ate Milagros. Oo, ang importante lang, lalo na damit ko. Hindi tayo uuwi hanggat hindi natin sila kasama. Oo, sige, sir. Bahala nang mag-alala si nanay. Ang alam niya kasi, uuwi ako ngayong araw. May gagawin pa tayo mamayang gabi. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa'yo. Ikaw na lang kasi ang kasama kong alam kong ligtas. Tara na, huwag na tayong magtagal dito. Umakyat tayo doon. Sandali, ano to? May pagkain ba tayo kagabi na bulok na? Oo nga, sir, no. Teka. Anong pagkain nga itong nakalagay dito? Nakalimutan ko, nawala na rin sa isip ko kung kanino eh. Puro blue ang plastic na nagkalat dito. Itong nasa supot lang talaga. Kadiri oh. Kinain ba natin to?
Kadiri naman yan. Sandamakmak na uod, tsaka ano yan? Hindi ko maintindihan. Pabaho pa. Ibig sabihin, may pagkain kagabi na kinain nating ito talaga ang tunay na anyo. Sure naman kadiri naman yan. Parang hindi ko na yan kayang sikmurain. Nakakasuka naman yan. Huwag mong unahan. Walang hiya ka, Maxi. Nahawa tuloy ako. Ano ba yung pagkain na kinain natin kagabi? Kadiri naman yan. Gusto kong iluwa talaga. Halos manghina ako kakasuka noon sa nakita namin. Malinaw na pagkain ng laman ng supot, pero pareho naming hindi maalala kung ano yon. Parang nabubulok yon na laman at nangangamoy pa. Siguradong nung gabing kinain namin yon, hindi yon ang itsura niya. Malakas ang kutob kong masarap na pagkain yon kagabi. At ngayon lang ito bumalik sa tunay na anyo. May tubig mo dyan, sir? Gusto ko ng tubig Huwag kang uminom dyan, Maxi. Mamaya may aswang na pumunta dito at nilawayan yan. Wala tayong kakainin kahit anong pagkain dito para ligtas. Ang mabuti pa, umalis na tayo. Oo, sige sir. Hindi ko na rin kaya dito. Himas-himas ang aking sikmura. Kinuha ko na lang ang bag kong dala at umalis na kami sa lugar na yon. Tapos habang naglalakad kami, nakasalubong namin ang mga bata na nagmumulas sa lugar nila Lola Lora. At maya-maya pa, nakita rin namin ang matanda. Sir, si Lola Kalma ka lang. Oh, kumusta kayo dyan? Bakit parang ang tahimik nyo yata? Wala na ho ang iba naming mga kasama, Lola. Wala na? Umalis? O may nangyari na hindi maganda? May nangyaring hindi po maganda Yan ang sinasabi ko sa inyo. Umpisa pa lang. May mga aswang sa lugar na ito. Kita nyo, kahit marami kayo, nadali pa rin. Ngayon, ilan kayo natira dyan? 2 lang ho. 2 lang kayo? Naubos ang mga kasama nyo? Inatake pa kayo ng buhaya? Alam niyo ho na may buhaya? Ang buhaya sa tubig ay alaga ng mga agalon. Yan ang tinatawag nilang hayupan. Ginagamit nila ang ganda ng lugar para makapambiktima. Ilang tao nang pumunta rito at hindi na nakabalik pa. Ngayon, kung gusto niyong umuwing ligtas, ngayon pa lang umalis na kayo. Swerte niyong 2 dahil buhay pa kayo. Hindi po kami aalis hanggat di namin nababawi ang mga kasama namin. Cargo de konsensya ko sila. Ayokong umuwi na hindi sila kasama. Bakit? Kaya mo ba silang harapin? Kakayanin po. Ang importante, makuha ko sila ulit. At paano ka nakakasiguro na buhay pa sila? Alam ko pong buhay pa sila. Naniniwala din po ako na buhay pa sila. Ay, bahala kayo. Basta ako, sinabihan ko na kayo. Pero sandali, may bibigay lang ako sa inyo. Sumama kayo sa akin sa bahay. Nagkatinginan kami ni Sir Eugene sa sinabi ni Lola Lora. Nagpasya siyang sumama kami. Ang rason ko rin kasi noon kung bakit hindi na ako tumutol. Dahil ang sabi ni Ate Milagros, hindi sila mga aswang kundi mangkukulam. At ang mga mangkukulam, mabigat na kalaban ng mga aswang. Pagdating namin sa lugar nila, binigyan kami ng matandang yun ng kwintas. Isa kay Sir Eugene at isa rin sa akin. Hindi ko na kayo mapipigilan sa gusto niyong gawin kahit sana mas gusto kong umuwi na lang kayo ng ligtas. Naintindihan ko ang punto niyo kaya sa pamamagitan nito, kahit papano, makakalaban kayo. Ano pong magagawa nito? Mararamdaman niyo yan sa oras ng kagipitan. Maraming salamat po. Ngunit nais kong mag-iwan kayo ng gamit na ginamit niyo na mo. Halimbawa, damit. Para may magawa ako para protektahan kayo. Wala kaming pagdududa sa matandang yun noon. Nagpalit ako ng damit sa bahay rin na yon at binigay sa kanya ang hinubad ko. Hindi ko alam kung para saan yun. Pero ang totoo, may tiwala talaga ako sa matanda. Nang umalis naman kami, bumalik kami agad sa kubo ni Ate Milagros. Ang lalaki ang nadatna namin noon at nagpakilala ito na tiyuhin niya. Nagpakilala rin kami at doon na pag-usapan agad namin ang plano. Kinikilabutan talaga ako sa tuwing iniisip namin na susugod kami. Hindi ko kasi alam kung kaya ko. Ang dami ko agad iniisip noon. Unang-una na doon ay si nanay.
Halimbawang hindi kami nagtagumpay. Mamamatay ako na yun lang ang huli naming pag-uusap. Tapos, ang pinag-aralan ko, ang kaalaman na inipon ko, at ang dinanas ko sa eskwelahan habang kumukuha ng exam, na talagang nilaban ko, masasayang lang. Yung pangarap kong makaapak sa kolehiyo, hindi na matutuloy. Pero kung hindi naman ako lalaban para mabawi ang mga kasama namin, buong buhay kong dadalhin ang konsensya na yon na wala akong ginawa para sa kanila. Lalo na kay Nabi. Best friend ko pa naman siya. Paano kung doon ka na lang kaya kila Lola Laura? Huwag ka na sumama. Bakit naman, sir? At saka, paano ka? Cargo ko sila. Gagawin ko ang lahat para mabawi sila. Ayoko namang lamunin ng konsensya na iniwan kita sa ere. Kung kaya ko naman, bakit hindi? Kahit ako na ang sasama sa kanila sa pagtakas. Ang importante, mabawi natin silang lahat. Tapos, sabay-sabay tayong uuwi. Bakit kasi hindi tayo manalo? Tapos, naidamay pa sila. Kahit na ang laki na ng tsansa mo. Ayokong maging makasarili sa sitwasyon na to, sir. Kung lalaban ka, lalaban din ako. Magkakasama tayong lahat dito. Walang iwanan, no? Pero kahit sinasabi ko yon, natutuwag na ako. Pinapili kami ng albularyo ng mga sandata laban sa aswang. Sinabi niya rin sa amin ang kahinaan ng mga agalon. Hindi raw sila mapatay-patay bilang aswang dahil ang tunay nilang buhay ay nasa mga buwaya. Kaya ang dapat patayin ay ang buwaya. Yun nga lang, mahirap ito dahil nasa tubig sila. Nang dumating naman si Ate Milagros, tinuruan niya akong gumamit ng pana. Siya pala noon ang pumana sa aswang. Mahirap aralin yon, lalo na't unang hawak ko pa lang. Pero sigurado ako na sa oras na ng laban, magiging porsigido akong makatama. Kapag alam mong dehado ka, umatras ka at magtago. May papainom ako sa inyo mamaya para hindi kayo maaamoy. Si Tio nang bahala sa inyo, ha? Kasi mauna ako ron mamaya dahil special na bisita ako. Special na bisita ka? Bakit, ate? Aswang ang lolo, hindi ba? Hindi sila nagtagumpay sa nanay ko, kaya susubukan nila ulit sa akin. Matagal na ako nagpapanggap na kakampi nila para protektahan ang mga taong nakatira malapit sa lugar na ito. At isa na ron ang lahi ng lolo ko sa side ng aking ama. Pero delikado yan, ate, ah. Paano kung magtagumpay sila? Gagamitin ko rin yon laban sa kanila. Nasaan na pala si Eugene? Gusto ko kayong kausapin na dalawa para alam nyo kung anong gagawin mamaya. Ayun, kausap po yata yung tiyuhin mo. Ako na palang tatawag. Nag-usap kami ulit noon sa karagdagang plano. At mas lalong naging mahirap ang misyon namin ni Sir Eugene. Pareho lang kaming humuhugot ng malalim na hininga sa tuwing iniisip ang dapat gawin. Pagsapit naman ng 6:00 ng hapon, umalis noon si Ate Milagros para dumalo sa piging nagaganapin ng mga aswang na yon. Ayon pa sa kanila, magiging pakain raw ng mga buwaya ang mga kasama namin. Kaya ang pupuntahan namin ay ang lugar kung saan sila nakakulong. Ilang oras na lang. Kaya mo ba? Natatakot ako eh. Pero oo, kaya ko to. May chance ka pa. Doon ka na lang kila Lola. Sasama ako, sir. Kaya ko to. Tiwala lang. Alam kong pareho lang tayo ng nararamdaman. Kinakabahan ka rin pero kailangan nating gawin to. Tumango lamang siya noon. Ni halos hindi namin nun magawang ngumiti. Dahil habang nadadagdagan ang oras, mas tumitindi ang takot na nararamdaman ko. Pero sabi kasi ng kasama naming albularyo, ang takot namin ay gagawing sandata ng mga aswang. Kaya dapat alisin ito sa katawan namin. Hanggang sa sumapit na talaga ang gabi. Naghanda na kami noon ni Sir Eugene. Dalawa ang jacket niyang baon na kulay itim at pinagamit niya sa akin ang isa. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang itsura ng aswang. Kung humahaba din ba ang mga kuko nila, tulad sa mga palabas. Mas maigi na may suot kang ganito. Makapal yan. Para kahit paano, hindi ka mapupuruan agad sa oras na masaktan ka nila. Tapos, magpantalon ka. May baon ka ba? Pantalon at shirt yung baon ko, sir. Isuot mo yon. Kung may extra kang damit, gawin mong balabal sa liig. Tapos, isuot mo yung hunang jacket. Importante ang liig.
Baka dyan ka puntiryahin. Mahirap na. Oo, sige sir. Salamat ah. Kaya mo, Maxie, ha? Sikapin mong manatiling ligtas. May ipapangako mo ba? Oo naman sir. Ikaw din ah. Kahit anong mangyari, dapat buhay tayo hanggang sa matapos to. Sige, tara na. Yung buntot bahagi, yung punyal, huwag mong kalimutan. Ito, palayo. Isuot mo sa likod mo. Ito na rin ang pana. Yung buntot bahagi, ilagay mo sa baywang. Ang dami niyang bili noon at kahit papano, gumaan-gaan ang kaba sa dibdib ko. Kasi may nag-aalala sa akin. Umalis na kami noon. Nakasunod lang kami sa 2 albularyo. Dahil kasama na namin ang isa pang albularyo, nakakilala rin ng tiyuhin ni Ate Milagros. Malayo rin ang nilakad namin at malamig noon ang simoy ng hangin. Sa totoo lang, hindi kami gumamit ng ilaw. Bale, sinasanay lang namin ang mga mata namin sa dilim. At nang makarating kami sa ilog, may malalim na parte doon. Tapos sa bandang kanan namin, naroon ang talon pa ibaba. Baka tatawid tayo. Halika, humawak ka sa kamay ko. Oo, sige po sir. Nakikita mo ba ang dinadaanan mo? Kahit papano sir, oo. Ang maliwanag naman ng buwan eh. Tsaka nakikita ko naman kayo, kaya alam ko kung kanino ko susunod. Pagkatawid namin sa kabila, sunod pa rin kami sa 2 albularyo. Tuloy-tuloy lang ang lakad namin noon hanggang sa matanaw na namin ang lugar na may lumalagablab na apoy. Pero sa parating yon, malalim na tubig naman ang nasa harap. Hindi ko maaninag ang iba pang parte, pero ang sabi ng tiyuhin ni Ate Milagros, uunahin naming hanapin kung saan nakakulong ang mga kasama namin. Tapos, sa bandang mabahay naman, parang may malawak na bakuran roon at may mga taong nag-aasikaso ng paglulutuan. Kinikilabutan ako sa isiping isa sa mga kasama namin ang nakatay na. Pero sana naman, hindi pa. Handa ka na ba? Naiiyak na nga ako eh. Baka kasi may pinatay ng isa sa kanila. Sana wala pa. Ayokong may mabawasan. Iikot tayo sa likod. Tara, Sigurado ka bang hindi tayo maaamoy? may tiwala naman ako sa pinainom sa atin ni na Tito Bugoy kanina. Kapag ganun daw, hindi nila tayo maaamoy. Kailangan lang natin mag-ingat para hindi tayo makita. Oo, sige sir. Gagawin ko lahat ng makakaya ko. Hawak niya rin ulit ang kamay ko nang dahan-dahan kaming lumapit. Ang 2 albularyo ay ginagawa na rin ang napag-uusapang gawin. Ang mga buwaya kasi ang puntirya nila. Kami naman, ang mga kasama namin. Kasi si Ate Milagros, ginagawa na rin ang parte niya. Nakakakilabot lang talaga ang kasiyahan ng mga aswang. Para naman silang mga tao. Pero ang paraan ng kasiyahan nila, iyon ang nakakakilabot. Tara dito. Yumuko ka habang naglalakad para hindi kayo makita. Sakto maingay ang mga patugtog nilang kawayan. Malapit na yata tayo sa likod banda. Hala, teka lang sandali. Bakit? Yung bata na binilihan ko ng duhat, nandito siya. Bata na binilhan mo ng duhat? Oo, ayan siya oh. Sandali lang, hindi kaya... Kung yan ang binilhan mo ng duhat, ibig sabihin, yung gayuman na nakain natin ay nasa duhat at bulok na laman ng tunay na anyo nun. Pasensya ka na sir. Sabi mo naman kasi masarap eh. Lasang duhat naman kasi yun eh. Animal. Ibig sabihin, nasa katawan ko pa yun. Hindi pa kasi ako natai. Wala na tayong magagawa sir. Kilala mo ba ang batang yan? Oo, taga-amin yan eh, si Kutoy. Hanapin na lang natin sila Nabi, sir. Sige, tara. Ay, Diyos ko. Nabi? Hindi kayo nakakulong? Hindi. Bakit naman nila kami ikukulong kung kakampi naman nila kami? Tapos kayo, kalaban namin. Ketong sa'yo! Nabi! Si Max yan! Kaibigan mo yan! Tawagin mo na si Sir Emil! Nasa sila! Anong ginagawa mo, Nabi? Bakit hindi mo pa pinapalo ang mga yan? Patulugin mo na! Ano? Sir Emil? May hayuma sa katawan nila, sir. Oo nga pala. Anong ginagawa mo, ha? Itigil mo yan! Itigil mo yan! Sir Emil! Hindi ikaw yan! Gumising ka!
Pigilan mo siya, Maxie! Sisindihan ko lang ang mga kamangyan. Ano pang hinihintay mo, Nabi? Patulugin mo na siya! Nabi, wag! Nasindihan ko na. Ano yan? Itigil mo yan! Nasumugod si Sir Emil. Agad na inihipan ni Sir Eugene ang usok ng kamangyan sa mukha nito. Napaubo si Sir Emil at sinakal naman ni Nabi si Sir Eugene agad. Pero pinigilan ko siya at nagmatigasan kami ng lakas ni Nabi. Dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon si Sir Eugene na hipa ng usok ng kamangyan si Nabi sa mukha at naubo din ito. Nabitawan namin sila. At si Sir Eugene naman, dumaing na lang sa iniindang sakit niya na pinalo ni Sir Emil. At hindi naman nagtagal. Walang iya. Nasaan ako? Ano nangyari? Nasaan tayo? Natauhan na sila. Natauhan na ano? Bumalik na kayo sa katinuan. Nasa lugar tayo ng mga aswang. Mga aswang! At dahil nasindihan ko ang mga kamangyan, naamoy tayo ng mga yon. Kaya ingat-ingat. May iba pa tayong kasama na kailangan nating iligtas. Anong ibang kailangang iligtas? Sinasabi niyo bang hindi lang tayo ang nandito? Lahat tayo ngayon nandito, sir. Paano nangyari yun? Nangangaso lang kami tapos biglang... Dumaan na ang isang araw, sir. Ikalawang gabi na to. Ibig sabihin, 24. Sir, may nakapansin na sa atin. Sandali. Tama ba tong naisip ko? Huwag na lang pala. Baka malalaman din nila kapag nagpanggap kayo. Tara dito. Hanapin natin ang iba. Iyo kamangyan, sir. Hayaan mo na. Para hindi tayo masundan. Iniwan ko yung nasindihan. Tara, ikot tayo dito. Nabi, halika na. Oo, Diyos ko, Maxie. Hindi ko alam. Bigla akong kinalabutan eh. Nasaan sila, Ma'am Trisha? Di ba kayong naiwan sa tent? Oo, pero nagkahiwalay kami. Sigurado nakuha rin sila. Shh! Mamaya na kayo mag-usap. Baka marinig kayo. Sumunod lang kami noon kung saan pupunta si Sir Eugene. Inunti-unti namin ang mga kasama namin. Katulad ng ginawa nila Sir Emil sa amin, inatake rin kami ng mga ito. At habang nagsisindi kami ng kamangyan, mas lalo kami napapansin. Kaya sinigurado namin noon na bawat sindi, may makukuha kaming kasama namin. 4 kaming magkakasama na noon ay kulang pa ng 5. Nang may nakita kami, nadagdagan kami ng 1 pero may 4 pa. Nangangamoy kamangyan. Hanapin niyo kung nasan sila. Natauhan na yung 3. Naamoy ko sila. Oo nga pala, sir. Yung pinainom sa atin. Sandali, nandito. Sir Emil, Nabi, Mark, inumin niyo to, bilis. Naaamoy kayo. Oo, sige. Diyos ko, ano ba to? Hanapin niyo sila! Baka nandito ang 2 nilang kasama at binabawi nila ang mga yan. Yung buntis, itago niyo na. Buntis? Milagros! Siguro sa panahon ngayon, kailangan mong patunayan sa amin na kaya mong maging kalahi namin. Bakit? Anong klaseng patunay pa ba ang kailangan kong gawin? Ibalik mo sila sa amin. Matias, anong nangyari? Bakit bigla siya natumba? Nako, may umatakit po sa mga hayupan. Ano? Magsikilos ang lahat. Ang mga hayupan natin. Yung buntis, itago niyo na, mahalaga yan. Sinong buntis ba kasi? Yung bata na binilihan ko ng duhat. Hindi ko akalain na ganun pala siya. Aswang siya. Anong duhat? Yung kinain natin? Oo, at nakita na namin ang tunay na anyo nun. Nabubulok na naman ang kinain natin at hindi ko alam yun. Sa duhat pala tayo nagayuma. Sandali. Nakita ko na si Lloydie. Si Ma'am Trisha na lang at 2 babae. Anong ginagawa ni Lloydie? Bakit siya tumutulong? Tulad niyo po kanina, wala siya sa katinuan niya, sir. Hinuhuli niya rin si Ma'am Trisha. Tingnan mo. Si Ma'am Trisha ang kinukuha nila. Siya ang buntis? Hindi pwedeng saktan nila siya. Kawawa siya. Cargo natin yan. Anong gagawin natin? Magpapanggap akong nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan nila. Huwag. Wala kang amoy. Malalaman nila. Ganito na lang. Sundan natin kung saan nila dadalhin si Ma'am. Yun nga ang ginawa namin. Mas lalo kaming nag-ingat na baka makita kami. Lalo na't naghahanap na ang iba. Mas matalas ang paningin nila sa gabi. Kaya tamang-tama lang ang itim na jacket na suot namin. Habang tumatagal, sumisikip ang mundo namin doon. At mas lalo rin akong natatakot. Sa totoo lang,
Ultimo paghakbang ko para akong matutumba. Pero laban pa rin ako. Dahil importante ang buhay kumpara sa lahat ng bagay. Pansin kong kumilos din noon si Ate Milagros. Tila kuhang-kuha na niya ang tiwala ng mga aswang na yon. Siguro, matagal na niyang ginagawa ang pagpapanggap na yon. Kaya gamit na gamit niya ngayon. Nakita kong hinarap niya si Lloydie na hawak si Ma'am Tricia. Ikaw, sumama ka sa akin. Dalhin mo siya. Samahan na rin po kita, Ate Milagros. Sige. At makiramdam ka, ha? Sumunod kayo sa akin. Sundan natin sila. Hanggat hindi pa tayo nakikita. Siya ng dalawa nating estudyante pa. Ang gulo na ng paligid eh. Si Ma'am Tricia na muna ang unahin natin. Bilis! Nandun na sila. Nang sumunod kami, nakarating kami sa tabi ng ilog. Merong tulay doon papunta sa isang kubo na nasa gitna ng tubig. Kapag sumunod kami hanggang sa tulay, makikita kami roon at wala na kaming kawala. May aswang kasing kasama si Ate Milagros. Nasaan yung halimaw ito ngayon? Sir, nahihirapan tayo dyan. Naisip ko rin yan. Panahon na siguro. Magsisindi na ako ng kamangyan. Malapit na, sir, sila sa tulay. May dalawa silang aswang na kasama. Huwag kang matakot. Kilala namin ang isa. Kakampiyan. Maxi, ihanda mo na ang pana. Panahin mo ang isang yan. Sinunod ko naman si Sir Eugene. Ang problema ko, nanginginig ang mga kamay ko. Nakita ito ni Sir Emil kaya kinuha niya sa akin ang pana at palaso. Nang sindihan ni Sir Eugene ang kamangyan, agad niya itong hinagis sa kinaroroonan ni Ma'am Tricia. Agad na napalingon sa amin ang aswang nakasama ni Ate Milagros. At si Kutoy noon, katulad ni Ma'am Tricia ay umubo rin. Walang hiya! Kamangyan! Bumalik ka sa dating anyo mo para hindi ka mahirapan. Anong ginagawa mo, Milagros? Nakalimutan niyo ba ang mga sinabi ko noon? Payag na akong maging aswang. Pero wag niyong saktan ng mga taong malapit sa akin. Nagkamali kayo ngayon. Ano po nangyari? Nasaan ako? Kunin mo na sila, Kutoy. Nandyan lang si Ate Maximo naghihintay. Bilis! Ako ang haharap sa halimaw na ito. Aswang! Ang bangit niya! Hindi pala siya aswang. Biktima din siya. Natauhan na sila. Gising na si Ma'am Tricia! Ma'am Tricia! Kutoy! Kutoy, halika dito! Ate Maxi, meron po ako nakita aswang. Pero bakit po kayo nandito? Mamaya na ako magpapaliwanag, Kutoy. Anong gagawin niya? Haharapin niya ang aswang? Naku, wala siyang armas. Yung buntot pagi ko. Ate Milagros! Ito yung buntot pagi! Agad kong hinagi sa kanya ang buntot pagi na dala ko. Nasalo niya ito na naging dahilan ng galit ng aswang. Si Sir Eugene naman noon, matapos naming makuha si Ma'am Tricia, Lloydie at Kutoy, hinagisan din ang kamangyan ng aswang na yon. Sa ganung paraan, hindi masyadong nahirapan si Ate Milagros. Nakuha niyo ba lahat? May dalawa pa kaming kasama, ate. Sundan yung uwak ko. Mga kasama! Itago niyo ang dalawang babae! Traitor si Milagros! Patayin niyo na yung dalawa! Huwag naman! Diyos ko! Si Angel at Jessa! Mga umatra ka! Panahon na! Umatra ka? Hindi ko rin alam yan, sir. Tara, sundan natin ang uwak. Ma'am Tricia, ito, habang tumatakbo, inumin niyo to. Tigis ang lagok. Kutoy, halika na. Humawa ka sa akin. Opo, ate. Pero bakit po ba ako nandito? Wala po ba si nanay? Wala dito ang nanay mo, Kutoy. Huwag ka nang umiyak. Baka marinig tayo. Sinundan namin ang uwak noon. Babalik ulit kami sa mga bahay-bahay ng mga aswang. Pero sa pagkakataong yon, may kaguluhan na nagaganap. At habang paparating kami, biglang may mga buwaya na sumalubong sa amin. Sigawan kami noon, at si Sir Eugene at Sir Emil ay naghanda. Maxi, ang punyal! Ibigay mo kay sir. Magpalit kayo. Oo, sige. Sir Emil, ito po yung punyal, oh. Sige, akin na, umatras na kayo. Sir, mag-ingat kayo! Buhaya yan! Kutoy, umatras ka. Umatras ka lang. Pero ate, parang meron din dito sa likod. Ano? Saan? Hindi ko makita. Ang dilim dito banda. Diyos ko po. Diyos ko, ang lalaki nila. Ha? Maxi, wala akong makita. Kaya ko to. Kaya ko to. May tiwala
Nagtitiwala ako sa proteksyon sa kwintas ni Lola Lora. Matatamaan kita ng pana na buwaya ka. Diyos ko, bigyan mo po ako ng tapang. Kasabay ng pagtulo ng luha ko noon, dulot ng takot ay binitawan ko ang pana. Sa totoo lang, hindi ko alintana noon ang naging kakayahan ko. Panay ang tanong ni Nabi kung nasaan ang buwaya. Samantalang ako, kitang-kita ko ito sa dilim. At ang binitawan kong pana ay tumama sa ulo ng buwaya. Natamaan ko siya! Talaga ho, pero hindi ko po makita. Paano mo nakikita ang mga yan, Maxi? Ang dilim, lugi kami. Hindi ko rin alam eh. Bigla na lang naging maliwanag yung paningin ko sa dilim. Pero atras pa kayo. Kung lugi kayo, mas lugi ako. Dahil nakikita ko kung gaano sila kadami. Mapaharap man o mapalikod. Lumalaban ako noon na umiiyak. Ang dami nilang pinoprotektahan ko. Tapos napansin ko pa noon na naiwan si Sir Emil at bumalik siya sa amin. Si Sir Eugene naman, ayon sa kanya ay sinundan ang uwak at kami ang mapapalaban sa mga buwaya na yon. Mabuti pa si Eugene. Ang talas ng paningin niya sa dilim. Si Maxi din, nakikita niya mga buhaya. Sige lang, lumapit pa kayo. Sa oras na mamatay kayo, patay din ang katawang tao nyo. Maxi, sabihin mo kung malapit na ha. Baka isa sa amin ang makagat. Sumunod po kayo sa akin. Hawakan niyo ang isa't isa. Walang maiiwan. Oh, bata, halika dito. Ma'am Trisha. Lloydie, paalalay sila. Wala kasi akong cellphone dito eh, kahit pang ilaw man lang sana. Oo, sige sir, diretso dyan. Walang buhaya dyan. Galing kasi sila sa tubig at pupunta sila sa atin. Sigurado ka bang wala dito? At saan kayo pumunta? Maxi, may nakita akong figura ang malaki. Ang aswang yan, Nabi. Mas lalo ako kinilabutan dahil nasa harapan namin mismo ang kahindik-hindik na nilalang. Sumikip bigla ang dibdib ko nun sa takot. Nanuyo ang lalamunan ko at halos mawawalan ako ng ulirat dahil sa sitwasyon. Makikita nila ang figura ng mga aswang dahil nakatayo ito at may tulong na liwanag ng buwan. Huwag kang lumapit sa amin! Hindi ka sanay sa ganito, Ina. Kahit na may kakainan ka makakita sa dilim. Takot ka pa rin lumaban kasi alam mo, nasa isang iglap kaya kita patayin. Aminado kong mahina lang ako. Pero kaya kong maging matapang para lang makaligtas kami sa kasama nyo. At huwag kang pakampante, aswang. Dahil alam namin ang kahinaan mo. Pero dumating ang dalawang albularyo noon at hinarap ang aswang na yon. Labis akong nagpasalamat sa presensya nila. At nagtulong-tulong kami noon na labanan ng aswang na yon. Tapos may iba pang sumali. Umabot pa sa punto na naging dihado kami dahil kinukuha nila si Ma'am Trisha at Kutoy. Pero si Kutoy, talagang hindi ko binitawan. Mabuti na lang noon kahit bawat pagbitaw ko ng pana ay hindi ako sigurado na makakatama. Kahit papaano ay minsan lang itong nagmimintis. Kumalma ka, aswang, dahil hawak ko lang hayupan mo. Huwag mo akong takutin, Milagros. Hindi kita tinatakot, pero dapat ka lang matakot. Mga umatras, patayin niyo ang ganon! Namilog ang mga mata ko noon nang makita ang mga maliliit na nilalang na nagsitalunan sa mga damo, papunta sa mga kalaban namin. Dahil sa mga kaganapan na yon, na sila-sila na ang naglaban, hinila ko na ang mga kasama ko palayo roon. Pero nang makalayo kami, may humarang na namang malaking nilalang. Kami ni Sir Emil at Lloydie na ang humarap noon. Walang armas si Lloydie kaya binigyan ko siya ng isang palaso. Iyon ang ginamit niya para makapagprotekta ng sarili niya at ng mga kasama namin. Etong sa'yo! Ah! Ang sakit! Sir, matras ka na agad! Papanahin ko na siya! Oo! Ang sakit ng kuko niya! Pumaon sa laman ko! Para akong mawawalan ng malay. Halika dito, sir. Alalayan na po kita. Sir Emil, nandito na kami. Maxi, nakuha ko na sila. Umalis na tayo. Boses ka, salamat naman! Maxi, ang aswang! Ako, harapin mo. Ang hirap niyang patayin dahil buhay yung hayupan niya! Kahit boy ang hayop na yan, nahihirapan pa rin siya. Tara na, nandito na mga kasama ni Lola Lora. Dumating sila. Ang iba, naghihintay sa labasan nitong lugar. Nandito sila, Lola Lora?
Hindi siya kasama. May ginagawa siya sa atin. Kaya ganito tayo lumaban. Pero ang mga kasama nila doon, ang sumugod dito. Salamat naman sa kanila kung ganon. May sugat ka, sir. Oo, nasugatan ako ng kuko. Sobrang sakit. Kumpleto na tayo. Umalis na tayo dito. Si Ate Milagros. May mga alaga siya. Yung mga maliliit. Hindi ko alam kung ano yun. Basta alam kong malakas siya sa ngayon. Dali-dali kaming umalis sa lugar na yon. At nang makarating kami sa ilog sa mababaw na banda, may mga taong nag-aabang sa amin roon. Pero maraming buwaya at yun ang pinapatay ng mga ito. May umalalay sa amin na makatawid. At nang makatawid kami, doon na nila ginawa ang huling plano. Naglagay sila ng tila mga likido sa tubig na naging dahilan ng pagkamatay ng mga buwaya. Dahil patay ang mga ito, tumahimik naman ang buong paligid. Tapos na yata. Sana tapos na. Hindi ko na kayang matakot pa. Salamat naman kung ganoong natapos na. Sila Ate Milagros. Ate, uuwi na po ba tayo? May aswang pa po ba, Ate Maxi? Oo, uuwi na tayo. Hintayin lang natin si Ate Milagros, ha? Hindi nagtagal. Dumating na rin sila Ate Milagros. May mga sugat siya, ganun din ang dalawa. Nang makita ko siyang masigla pa, lubos akong nagpapasalamat na niyakap siya. Kung hindi kasi dahil sa kanya, hindi rin kami nakaligtas. Tara na. Oo nga pala. Para sa inyo dyan. Pasabi kay Manang Laura na maraming salamat sa tulong. Napuksa din natin ang mga agalon dahil din sa sarili nilang kagagawan. Wala na rin akong problema tungkol sa kanila. Hindi ko inaasahan na tumaliwas ka sa lahi ng ina mo, Milagros. Akala ko kalaban kita. Nandito ka rin po pala. May mga dahilan po kung bakit nagpanggap akong kalaban ninyo, Mamang. Nagpanggap akong spy sa inyo at nag-report ng mga maling impormasyon sa kanila tungkol sa inyo. Gusto ko lang protektahan ang mga taong kinukuha nila na kadalasan pa taga-amin. At syempre kayo rin ho. Ayoko mapahamak kayo eh. Kapatid niyo ho ang lolo ko at kadugo ko pa rin kayo. Kung ganoon, masaya akong malaman yan, Iha. Tara na, umalis na tayo. Sa amin na kayo dumiretso para naman ligtas ang gabi niyo. Nagulat ako ng konti sa nalaman na yon. Halos kamag-anak pala talaga ni Ate Milagros ang mga tao sa lugar na yon. Mapa Aswang, albularyo at mangkukulam. Yung lolo pala niya na aswang, kapatid ni Lola Laura. Tapos ang pagiging albularyo ay nasa father side niya. Marami pala talagang aswang sa amin na doon din nakatira. Pero sa pagkakataong yon, wala nang ganun sa baryo. Kung meron man, takot na siyang lumantad pa. Paulit-ulit kami nagpapasalamat noon sa mga mangkukulam na yon. Hindi sila nananakit ng tao. At ayon pa nga sa kanila, ang likidong ibinuhos nila sa ilog ay likidong may halong pamatay sa mga buwaya. Yun ang rason kung bakit ang iba ay nasa lupa na. Sabay kaming umuwi nun sa bahay. Nakareport pala ang pagkawala ni Kotoy. At ang hindi ko pagbalik agad ay muntik na ding i-report ni nanay. Ano bang nangyari? At bakit nagdalawang gabi kayo roon? Sobra-sobra naman yatang gala yan, Maxi. Marami pong nangyari, Nay. At huwag po kayong mag-alala, hindi na po mauulit yun. Dahil hindi na po ako sasama sa mga ganun. Aba, ay dapat lang. Alalang-alala kaya kami sa'yo. Tumuto ka na lang dyan sa pangarap mo na yan. Isang tabi mo na yung mga gala-gala. Lalo na sa mga bundok-bundok na yan. Habang lumalaban ako noon sa lahat ng pagsubok, wala akong ibang inisip kundi ang pangarap na sinisimulan ko. At talagang hindi ako papayag na mamatay, na hindi natutupad ang pangarap na yon. Kahit gaano pa kadelikado ang sitwasyon, yung tipong parang wala ka ng pag-asa, mapapakapit ka pa rin talaga dahil sa salitang hindi pa ako tapos. Congratulations, students! Grabe. Hindi ko akalain na makikita ko ang mga mukha niyo ng ganyan ngayon. Sulit talaga yung laban, sir. Congrats, top 2. Hintik pa kayong magtay ni Nabi. Kaya nga po, sir eh. Pero ayos lang po. Sino bang mag-aakalang maaabot ko pa yung pwesto na to? Matinding laban kaya yung nilaan ko dito, sir. Maxi, congrats! Top 2! Ikaw rin naman top 3 ah. Malapit mo pa nga sa akin, oh.
Oo nga, sana hindi na lang kita pinakopya. Hoy, ako pa naman ang mukha mo. Di ako nangungopia sa'yo, no? Joke lang, ito naman. Nasaan na ba si Mark? Walang niyang top 1 na yun, ang layo niya sa atin. Oo nga, no? Sobrang taas ng grades nun. Hirap kasi nga bulin eh. Pero swerte ng magiging nobya niyan. Gwapo na, matalino pa. Huwag ka na magparinig dyan, Nabi. Tara na dito, magpicture na tayo. Hala, grabe si Sir. Parinig daw. Parinig pala, ha? O, tara na, picture na. Teka, sino kukuha? Ako, tulungan ko na kayo. Oh, Ate Milagros, nandito ka rin pala. Oo, sumama ako para mapanood si Maxi. Akin ang cellphone. Kaninong cellphone ang gagamitin? Ay, kay Sir na lang. 3 na kayo. Akin na. Kuhaan ko isa-isa. Sige po, ate. 1, 2, 3. Ito pang isa. 1, 2, 3. Itong huli. O, sandali, baka mahulog. O, post na agad. 1, 2, 3. Aba, maraming salamat. O ano, saan tayo? Oh, wala nang outing, ha? Hindi na pwede ang outing. Sinanay talaga. Wala pong outing. Nadala na po. Kakain lang po tayo. Oh, saan nyo ba gusto, ha? Tawang-tawa kami noon dahil umangal na agad si nanay. Akala niya kasi may pupuntahan na namang lugar. Pero ang totoo, kumain lang talaga kami. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento.